Magandang gabi mga kaermitanyo. Ito na po ang kahugto ng ating kwento. Sana walang mag-skip ng ads para naman magiging masaya tayo. Simulan na natin ang kwento ng antingerong sabungero. Tandaan mo, Chris, hindi masamang paniwalaan ang sarili mong kutob. Kung ramdam mong puro kasamaan ang iyong kalaban, huwag mo itong pakitaan ng awa. Ipakita mo ang iyong bangis nang sa gayoy tingalain ka ng ilan at katakutan ng karamihan. Dagdag pa ni Manong Macario. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagpatuloy ng kanilang paglalakbay patungo sa bundok na kanilang ninais na puntahan. Habang nasa kasagsagan sila noon ang daan, ninais naman nila noong makapagpahinga upang makaluto ng kanilang hapunan. Magaman malayo sila sa baryo, hindi naman nila pinoproblema ang pagluto dahil sa kasanayan na nila itong gawin ni Manong Macario. Sa katunayan, napakaraming ligaw na manok sa gubat na kanilang dinaanan. Huminto na muna sila sa gubat upang pag-isipan kung paano makahuli ng mga ligaw na manok. Dahil sa magaling gumawa ng bitag itong si Chris, walang kahirap-hirap niya itong gawin. Nang mailatag na ang mga ilang mga bitag, kinuha nila ang mga natitira nilang pagkain upang gawing pain sa mga ito. Kaagad muna silang lumayo sa lugar upang magkaroon ng pagkakataon ang mga ligaw na hayop na lumapit sa kanilang bitag. Bali 5 bitag ang kanilang ginawa upang masiguradong meron silang mahuhuli. Paglipas ng kalahating oras lang, nabaling ang kanilang atensyon nang maramdaman nila na merong nahuli sa kanilang bitag. 2 tandang at 1 inahin ang nahuli na siyang labis nilang ikinatuwa. Kaagad nilang kinuha ang mga huli, saka naman sinira ang mga bitag na nailatag. Ginawa nila ito upang wala nang mabiktima sa bitag at masasayang lamang. Hindi ko alam na napakagaling mo palang magbitag ng mga ligaw na hayop. Saan mo natutunan ng mga yan? Wika ni Manong Macario. Kay Lolo Toro, magaling kasi yun pagdating sa mga lamang gubat. Kung kaya't bukod sa mga aral nito, meron din akong natutunan sa kanyang pamamaraan kung paano mabuhay sa gubat. Ganun ba? Kaya naman pala kabisado mo ang galaw ng mga manok dito. Matapos nitong makapaglikha ng apoy, agad naman nilang tinanggalan ng balahibo at lamang loob ang isa sa mga manok na kanilang nahuli. Binalak nilang ihawin ito nang sa gayoy masarap ang kanilang ulam. Habang ginawa nila ang pagluluto, ay ang pagsilay naman nila ng mga magagandang tanawin. Sayang-saya noon si Manong Macario sa kalikasan dahil hindi pa ito gaanong nagagalaw ng mga tao. Bilang isang antingerong nagpapalaganap ng karunungan na galing sa Diyos at kalikasan, naniniwala siyang kinakailangan ng tao ang magbigay ng respeto sa kapaligiran upang magkaroon ng pamumuhay na payapa at malayo sa kapahamakan. Dagdag pa niya na ang lahat na nangyayaring dilubyo sa mundo, walang ibang sisisihin kundi ang mga tao. Chris, sa isip-isip mo, sino ang masama? Ang tao o ang dyablo? Tanong ni Manong Macario matapos nilang mag-usap. Siguro Manong, yung dyablo. Kasi nabubuhay na silang masama eh. Sagot ni Chris. Nang marinig ito ni Manong Macario, agad naman siyang tumayo at bumalik sa lugar na kanilang pinag-iihawan ng manok.
Maya-maya pa, bigla naman itong tumawa habang nagwiwika ng, "Palagay ko, Chris, mas masama ang tao. Kasi ang isipin mo, ang tao pinanganak ng mabuti. Pero habang tumatagal ang panahon, nagiging masama ito. Ang dalisay ng kanilang puso ay unti-unti nababahira ng kasamaan at tintang nagmamansya sa kanilang pagkatao. Samantalang ang demonyo, sa una lang masama. Kapag ginabayan sila sa una ng mabuti, manunumbalik din ang kanilang paniniwala sa Ama. Paminsan-minsan nga, may mga demonyong naninirahan sa kagubatan na mas nagbibigay pa ng respeto sa kapaligiran." Nang marinig naman ito ni Chris, halos hindi niya magawang masagot dahil sa malalim na mga katagang binitawan ni Manong Macario. Kahit ilang ulit itong pinag-isipan, hindi pa rin niya magawang maunawaan ang sinabi nito. Marahil ay ang katalinuhan na taglay ni Manong Macario nagawa niyang makuha sa lahat ng kanyang karanasan habang patuloy na tinatahak ang landas ng isang paging antingero. Sa patuloy ng kanilang pag-usapan, marami pang nalaman si Chris ng mga katagang nataglay na malalim na kahulugan. Ang ilan sa mga ito ay halos hindi niya makalimutan, gawa ng tumatak talaga sa yun sa kanyang isipan. Nang maluto na ang kanilang inihaw na manok, agad naman silang nagpasalamat sa Diyos sa grasyang nasa kanilang harapan. Hindi nila ito nagawang lantakan hanggat hindi natatapos ang pasasalamat nila sa Panginoon. Nakasanayan na kasi ni Manong Macario na palaging humingi ng pasasalamat sa Diyos sa kahit na anong biyayang kanyang natanggap at nakukuha. "Manong, itong dalawa namang natitira na tandang at saka inahin, buhayin natin. Dadalhin natin ito sa patutunguhan natin nang sa gayo hindi masira o mapanis." "Ah, sige, ikaw ang bahala, iyo. Medyo mamayang gabi pa magpatuloy ang ating misyon," sagot naman ni Manong Macario. Ilang minuto pa ang lumipas ay ang pagbagtas nila sa daan patungo sa isang baryo. Mga nasa 10:00 pa ito ng umaga at habang naglalakad sila patungo sa baryo, meron silang napapansin na mga kakalalakihan na merong mga dalang tandang na manok panabong. Nasa 7 ang bilang ng mga ito na sabay-sabay naglalakad. "Manong, may pistahan ba sa baryong ito? Mukhang may sabong ah," tanong ni Chris. "Siguro, Chris. Saktong-sakto ang pagdating natin. Siguradong meron tayong mahuli ngayon," sagot naman ni Manong Macario na siyang kaagad na intindihan ni Chris. Kadalasan kasing nakikihalubilo ang mga aswang sa sabungan para magtanim sa kanilang mga bibig damahin. At pagdating nila sa loob ng baryo, hindi nga sila nagkakamali. Merong nagaganap na sabong sa baryo. At habang papalapit sila sa lugar, nararamdaman nila ang bawat presensya ng mga antingero sa lugar. Ang sabungan na yon ay halos pinaganap lang sa damuhan. Walang bakod kung kaya't malaya ang mga tao na makapasok dito. Alam nilang maraming antingero ang dumalo sa sabong dahil sa kanilang mga naramdaman. Bago tuluyang makalapit sa sabungan, meron silang nadaanan na 5 kalalakihan na nakaupo sa tabi ng daan. Nagkatinginan ito sa kanila dahil na rin sa dala nilang manok na gubat. Inalok sila nito na bibilhin ang dala nilang manok gubat, subalit tumanggi sila. Dahil gawin nila itong ulam
sa kanilang paglalakbay. Ay mga Ginoo, ganito na lang. Yung lalaking manok mo, papalitan ko na lang ng manok panabong. Ano? Papayag ka na ba? Wika ng lalaki na tila mahalaga para sa kanya ang manok na kanilang dala. Manong Mac, mukhang desidido talaga sila sa dala nating manok ah. Ano? Papayagan na lang natin sila? Ikaw ang bahala. Siguradong marami pa naman tayong mahuli sa gubat eh. Pagpalit mo na. Tamang-tama Manong. Itong panabong ang daan natin para makapagmasid sa looban. At saka hindi na natin kailangang manghuli sa gubat dahil may bihag tayong madadala mamaya. Napangiti naman si Manong Macario dahil sa naisip nitong si Chris. Pinagpalit nga nila ang kanilang huli sa isang panabong na lalaki. Kulay abuhin ito na may hindi gaano kataas ng tindig. Kagad kinuha ni Chris ang panabong at nagpapatuloy sa loob. Napansin nilang maraming dayong sabungero sa lugar na tila alam ng mga dayo kung kailan ang araw ng sabong doon. At habang nagmamasid sila doon, may mga nararamdaman silang presensya ng mga aswang na nakikihalubilo sa mga tao. Hindi naman nagpapahalata silang dalawa nang sa gayoy hindi mabulabog ang mga ito. Habang ipinarada ni Chris ang kanyang tandang, habang nakaupo sa lupa, merong lumapit sa kanya na dalawang kalalakihan na meron ding hawak na panabong. Kaibigan, mukhang akma ang tindig ng ating mga manok ano? Mukhang tayo ang magtatapat ngayon. Wika nito, sabay higop ng dala niyang tabako. Napansin ni Chris na sa bawat buga ng usok ng tabako nito, nahigop ng kanyang manok. Binaliwala lang naman niya ang mga bagay na yon dahil tila hindi naman sinasadya ng lalaki. Nang maya-maya pa ay meron pang lumapit na 3 lalaki na may hawak ding mga manok na dikalidad. Tumapat ito sa kanila at maraming sinasabi. Nakisyo ang manok nila ang akma sa dala nilang tandang. Alam ni Chris na marami talagang makikipaglaban sa manok niya dahil hindi naman ito lahing dikalidad. Subalit sinabi ng mas nauna ng lalaki na nakakasana ang laban nila. Lumapit sa kanya ng bahagya ang lalaking may dikalidad na manok at bumulong ng, "Huwag kang tumapat sa mga yan. Hindi ka mananalo dyan. Ikaw, bahala ka." Doon na pagtanto ni Chris na nung mga oras na yon, marami ng mga sabungerong may alam sa karunungan na gustong kalabanin siya. Hindi na nagtagal si Chris at ikinasa na ang laban. Nang kakabita na ng bulang ang manok, lumapit sa kanya si Manong Macario. At habang nilagyan nila ng tari ang manok, panay naman ang kanilang pag-uusap. Chris, nararamdaman ko ang presensya ng mutya ng bagong ng katapat mo. Kaya mo ba yang sabayan? Alam mo naman, napakakunat ng mutya na yan. Wika sa kanya ni Manong Macario. Hindi ko alam Manong, pero base sa kalkulasyon ko, nagdidepende din ito kung papaano ito gamitin ng may hawak. Matapos nilang kabitan ng tari, agad na silang gumitna. Napansin ni Chris na basang-basa ng langis ang paa ng manok ng kalaban na tila sinadya itong iligo doon. Doon pa niya mas lalang nakumbinsi ang kanyang sarili na hindi rin basta-basta ang kanyang katapat
Nang makita ng mga tao ang bawat panabong nilang dala, halos walang pumusta kay Chris. Maganda ang tindig ng tandang niya pero nakapagtatakang walang pumusta sa kanyang pambato. Kinabahan na itong si Chris dahil hindi niya alam ang patutunguhan ng laban. Nang pumagitna na silang dalawa, agad binitawan ang dalawang pambatong manok. Pagsangkaan ng mga ito ay ang pagsisigawan ng mga tao. Bigla kasing natisod yung pambato ni Chris na tila binauna ng tari. Pero kaagad din itong tumayo, saka sinalubong ang kalaban. Umabot sa puno ng balete ang laban at ramdam na ramdam ni Chris ang bagsik ng kalaban nitong manok. Halos hindi na makita ni Chris ang kanyang manok dahil nilukuban na ito ng kalaban. Napakalapad ng pakpak ng kalaban nitong manok na handang-handang dumurog sa kanyang pambato. At sa pagpapatuloy ng kwento, magagawa kayang manalo ni Chris sa mutya ng pagong ng kalaban? Comment nyo mga kaermitanyo. So, meron na namang kwentong sabong ito na part. So, matagal-tagal din. Excited na ako sa susunod na part. Sino kaya ang mananalo? At saka, marami pa kaya siyang makakalaban sa lugar na yon? Comment nyo lang sa baba kung sino ang gusto ng sabong. Alam ko meron pa ring nakikinig sa ating channel na mga mahilig sa kwentong sabong. O pabang na lang sa susunod na part. At sana wag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang notification bell para hindi kayo maligaw sa bawat episode ng kwento. Sa gustong magpa-shoutout o comment lang sa baba, isa-shoutout natin sa part 42. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.